Hello everyone! Kwento series muna tayo ngayon. So this entire week, meron kaming ubo ng anak ko. So, so yung bebe ko, ah, dinala ko siya sa clinic. So yung mga taga Marikina, nakahanap ako ng murang clinic sa Dr. Good Health, kay Dr. Cadiz. 450 lang yung check-up doon. Tapos, pinabili din ako dun siguro ng gamot, yung salbutamol, guaifenesin, tapos yung antibiotic ng bata sa labas na lang. So, syempre ako, wala tayong pera para sa atin. So, sinubukan ko today na gamitin yung health center namin. So, actually, ginagamit ko yung health center ng Marikina for my family planning. Parang 8 years na ako sa kanila. Pero hindi ko pa ginagamit yung health center for check-up and medicine purposes. So, sinubukan ko lang today. At natuwa ako kasi nagamit ko siya. As in, kinausap ako ng doktor, nag-prescribe ng gamot. Tapos, doon na rin sa loob ng center, binigyan na ako ng kumpletong gamot. So, kung titignan ko, siguro abutin na ng mga 700 yung gamot. Apat eh. So, nakakatuwa kasi actually, um, hindi kasi ako sanay. Kasi 'di ba, yung mga katulad ko na nagwo-work sa private companies, mostly kasi naka-HMO tayo. So siyempre 'pag naka-HMO tayo, hindi na tayo nanggugulo sa public na. Hindi ka na manggugulo dun sa mga public center. So hinahayaan na natin yun sa mga talagang nangangailangan, yung mga talagang ano. Right now kasi wala akong work. So, siyempre nagamit na nga natin sa anak natin na nakalibo din ako mahigit sa bata. So, siyempre 'pag sa ikaw, 'pag nanay ka, wala ka ng budget para sa'yo. So, siyempre nag-medicate tayo, self-medication. So, 8 days, ayun, wheezing na ako kagabi kaya tumakbo ako ng health center. Actually 'pag Lunes pala wala silang check-up. Pero dahil ano, di ko nga alam kung nung pumunta ako tatanggapin ba nila ako o hindi. Kasi talagang sinabi agad sa'kin, mga Martes po or gano'n, basta hindi sa Monday. Sabi ko, "Ma'am, wheezing na kasi ako kagabi." As in talagang naririnig ko na yung feeling ko butas na yata yung lungs ko. Naririnig ko na yung sarili ko. Alam ko na wheezing kasi yung best friend kong mahika, gano'n siya pa nagkahika, naririnig ko na yung hinga niya. So, nung nakita ako ng favorite midwife ko sa family planning, binigyan niya ako agad ng face mask. So, after nun, in-assist na ako. So, 'di ba? Minsan nakakaloka talaga pumunta ng public. 'Di mo alam kung oo, understandable naman na may araw. Kasi siyempre 'di ba, may araw na family planning, may araw for kids, may araw for sa mga TB patients, mga gano'n, tuberculosis patients. Kaso 'di ba, dapat hindi tinatanggihan kapag pumunta ka na do'n, tapos alam mo nang nasa critical ano ka na. Kasi wala namang normal na tao na tatakbo ng health center, kasi trip lang nila, 'di ba? Pumupunta tayo do'n kasi nararamdaman natin hindi na natin kaya sa bahay, 'di ba? So, after nun, in-assist na ako. So, sabi ko, paano 'pag wala kang kakilala or walang nakakakilala sa'yo or walang ano, bet ka. Uwi ka na lang ng bahay 'no, tapos balik ka bukas kung ano, hinga ka muna ngayong araw. So okey naman dito sa amin sa Marikina, pero, ang gusto ko lang siguro dapat ano, walang pipiliin ano na pasyente kasi wala naman talagang tao na dadalhin mo yung sarili mo sa center. Kasi trip mo lang, kasi inconvenience yun, eh, mismo dun sa tao, eh, 'di ba? Pero pumunta ka dun kasi hindi ka na okey, 'di ba? Tsaka yung center namin mas malapit yun kaysa magpunta ako ng Amang. Pero ang catch dun, natuwa ako kasi akala ko prescription lang yung makukuha ko sa center. 'Pag ano, binigyan na talaga ako ng gamot kumpleto, good for one week. So sabi ko, "Uy, parang first time sa buhay kong ginamit ko yung ano." Aside from the family planning, ginamit ko yung health center namin na naramdaman ko talaga. Hindi pa ako nagpapa-register sa PhilHealth Yakap niyan ha, kasi medyo hesitant pa ako. Hindi pa ako sure kung may stock ka ba dun sa chosen clinic mo, kasi baka meron akong current medical concern. So baka kailanganin ko talaga yung mga totoong malalaking ospital. So as my ano clinic, so hindi pa ako nagpapa-register sa Yakap. So, ang ano ko sa mga taong katulad ngayon, merong mga flu kasi
Ngayon sa Marikina ano kami, medical break ngayong araw, Monday and Tuesday, kasi marami atang may sakit na mga bata sa elementary school. Kasi nagpapakuha yung school clinic ng mga sino yung umabsent mula October 1 hanggang entire October. So, kung may mga sakit kayo ngayon guys, subukan nyo yung mga center nyo. Oo. Ako, ang ibinayad ko lang, nilabas ko lang na pera is 25 pesos para dun sa record ko. Parang folder yon na may record mo. Para next balik mo, huhugutin nila yon. Kasi separate pala yung record sa family planning. Tsaka dun sa mga check-up, gano'n. So, yun lang. As in, yung gamot, lahat binigay ng center, which is good. 'Di ba? Kahit papaano, sa 22 years kong pagtatrabaho, naramdaman ko na nagamit ko rin yung ano, yung ano yung serbisyo ng ng health natin sa Pilipinas. Kasi 'di ba? Sabi ko, "Uy, natuwa naman ako na paglabas ko may gamot na ako." Kasi naisip ko prescription nga lang actually yung hihingiin ko eh. Sabi ko, okey lang makakuha ka ng prescription tapos bibilhin mo na lang sa labas. So, nakakatuwa na paglabas ko may bitbit na akong gamot tapos wala akong inexpend nilabas masyadong pera. 'Di ba, 25 pesos lang. So, kung may mga sakit kayo, subukan niyo po, na magpa-check-up sa mga health center niyo, kahit maliit pa 'yan, kasi yung sa amin medyo maliit din naman, 'di ba? Kahit makakuha lang siguro tayo ng prescription kung wala talagang gamot, pero subukan niyo po, 'wag po tayong magtiis kasi ako tiniis ko, nag-self-medicate ako, ubo, tapos vitamin C lang ang iniinom ko, tapos nagju-juice lang ako, smoothie. Tapos hindi talaga kaya, kasi nagpa-body massage pa ako. Kailangan ko na talaga ng gamot in 8 days. So ngayon medyo okey-okey na ako, parang ano pala, antibacterial ata 'to, antibiotic yung ininom ko. So medyo nakakahinga na ako, wala na yung wheezing na parang feeling mo sumisingaw sa lungs mo, naririnig mo yung sarili mo paggabi, 'di ba? So guys, kahit ano man yung nangyayari ngayon sa Pilipinas, subukan lang natin, 'di ba? Huwag po tayo magtiis diyan, gamitin po natin yung mga benepisyo talaga na para sa atin. Oh, kasi po kumbaga kung pinagtulungan naman 'yun ng lahat ng taong bayan, yung mga taxes natin, 'di ba, na na hindi mo naman talaga katulad yung sa health center, ayaw mo naman talagang gamitin yung gano'ng mga serbisyo, ayaw mo namang magkasakit. Pero kung, kakailanganin mo, at least nakakatuwa na nandiyan sila, available sila. So guys, pilitin yung gamitin yung magtanong kayo, huwag kayong mahiya. Ngayon, mabilis lang naman kung may concern kayo, tanong mo, "Meron ba akong ilalabas na pera diyan?" Katulad ko, 25 pesos lang, 'di ba? Oh, at least alam mo, at least magagamot mo na yung sarili mo paglabas mo, may bitbit ka ng gamot, 'di ba? So, wag po tayong magtiis ng mga sakit natin, gamitin po natin yung mga center natin kahit gaano sila kaliliit. Kasi baka may pondo naman sa mga lugar niyo. Minsan kasi nakakailang, ako kasi hindi ako sanay. Sanay ako dun sa center namin, family planning. Hindi ako sanay na ginagamit siya for check-up purposes. Kasi nga nasanay ako ng my entire life may HMO ako. So sanay tayong pumunta ng private hospital, parang gano'n, para magpa-check up. So parang hesitant din ako. Sabi ko baka matagalan lang tapos wala din namang ibigay sa akin, so gano'n. So first time ko talaga siyang ginamit ngayon at natuwa ako paglabas ko. At least may gamot na ako, ko na siya ngayon, 'di ba? So, kung may sakit po kayo ngayon, kasi marami daw ngayon flu, tapos kami nga ubo, punta po kayo sa center niyo or sa mga public hospital, yung mga DOH hospital, kahit wala po kayong PhilHealth, punta lang po kayo tapos, magpa-check-up lang po kayo. Kasi kailangan po natin gumaling. Yun lang po.